Maraming salamat sa mga kapatid natin na nagbigay ng patutuo sa mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. I'm sure just like me, kayo po ay somehow nabusog sa testimony ng mga kapatid nating ito na binago ng Panginoon, tinawag ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. Allow me to share with you, mga kapatid, ang anniversary message na sana ay ibabahagi sa atin ni Bishop Jim. Lamang ay nasa mission po siya, hindi po nila naiwasan yung ating occasion dahil ang booking po nila ay more or less 1 year ahead. And so, just like CBC Terra Verde, nag-celebrate po tayo ng hindi natin kasama si Bishop Jim. And that resulted to a lot of our pastors ay hindi rin nakarating, maybe, I suspect. And pero ganun pa man, mga kapatid, though medyo sa akin po kakaiba to dahil first time ko po na mag-deliver ng anniversary message in our church for 17 years. Nakasanayan na po natin yon na meron tayong tagapagsalita, no other than our beloved bishop. But allow me to share with you ang mensahe ng Panginoon para sa atin, para sa isa po sa atin. I have a question here na somehow baka parang awkward siya sa atin at somehow baka pwede tayong magtaka o para siyang medyo mind-blowing, mind-boggling to. This question is that are you a God to your God? Nakakatch ba natin tong tanong na to? Are you a God to your God? Small words, small letters, yung God. Naka-highlight po ng blue. Are you a God to your God? Capitalized na word, name ng ating Panginoon, which is God. Nakaka-confuse siguro, no? And my proposition for that interrogative is that be a God to your God. Pastor Vic, parang kakaiba yan. Parang hindi yata biblical yan. Na tayo, maging Diyos sa ating dakilang Diyos. Pero sa totoo lang, may share ako sa inyo kung paano tayo magiging Diyos. And later, marirealize natin mga kapatid na this is so important na tayo maging Diyos sa ating dakilang Diyos, totoong Diyos. At kung papaano yon mga kapatid, is that number 1, kailangan natin maging grateful. We need to be grateful sa ating Panginoon. Kasi sa 1 Thessalonians 5:18, sabi doon, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, that is why nandito po tayo. Hindi lamang sa tahanan, kung saan man, sa anumang kapanahon at sitwasyon ng ating buhay. Most importantly, sa araw na to, sa oras na to, na tayo po ay may motivation na maging thankful o grateful sa ating Panginoon. Dahil as a Church of God, for 18 years, talagang ang dami-dami po nating mga dapat na ipagpasalamat talaga, tanawin na utang na loob sa ating Panginoon. Una na, sa dami ng blessing niya sa atin. Di po ba, niligtas niya tayo, pinatawad tayo, bawat araw, ginagabayan tayo ng Panginoon, iniingatan, sinusupply ang pangangailangan. Kung idadagdag pa natin, mga kapatid, yung from year 1 ng ating church, backward, paatras, nung tayo nasa sinapupunan pa ng ating mga ina, hanggang sa tayo ay lumaki, magkaisip, maging Kristiyano tayo, di po ba, napakarami talagang mga biyaya ng ating Panginoon sa ating buhay. Ginawa na. Sabi nga ng Bible, di po ba, while we were still sinner, Christ died for us. Kung aatras ka pa, hindi lang mula nung tayo ay pinagbuntis ng ating mga ina, pag umatras ka pa, wala pa ang mundo. Ang Diyos ay nagplano na kasi nandun na siya. Nagplano siyang lilikha. At isa tayo sa kanyang mga nilikha. Of all the created things ng Diyos, tayo po yung pinaka-special. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Huwag mo dagdagan ng child, ha? Kasi baka magalit. Okay? Special. Of all the created things of God,
Tao, ikaw, ako ang pinaka-special. Bakit? We are created in the image of God. At may layunin pala ang Diyos sa ating mga buhay na sa takdang kapanahon ng itinalaga niya, siya ipaparito para tubusin ng tao sa kasalanan at maisama niya sa kanyang kaharian at makasama niya magpasawalang hanggan. Na maraming tao, sinner by nature, mapapatawad sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo at makakasama nila ang Diyos magpasawalang hanggan sa kanyang kaharian. So tayo po, in 18 years na nagkasama-sama bilang iglesia na tinatag ng Diyos, sa ating kalagitnaan ay marami po talagang dapat na tanawing utang na loob, maging grateful po tayo, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Ang gratitude po ay isang Bible na katuruan na nag-i-involve ng acknowledgement ng tao, ng mananampalataya, saan sa mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ay ine-express. Ang gratefulness ine-express po magitan ng pagpapasalamat. Hindi lamang sa mga mabubuting bagay, sa magandang kalagayan, sa mga masasarap at matagumpay na mga karanasan sa buhay, pagpapala ng Diyos, man din sa mga madaluyong, mga turbulent, mga rocky road ng buhay, mga pagsubok o mga inconveniences. Because we all know na ang atin po mga pinagdadaan na pagsubok bilang mananampalataya ay nagbibigay sa atin ng perseverance, ng katatagan, ng endurance. Napapalapit tayo lalo kay Lord at isang opportunity ang mga situations natin na inconvenient para masunod po natin ang kalooban ng Diyos and we glorify God pag nasusunod po natin siya. At patuloy natin nararanasan yung kanya pong biyaya by forgiving us from time to time. Dahil tayo po as human being, from time to time we commit sin because hindi po tayo perfect. Hindi po natin kayang i-perfect ang lahat-lahat. There will be a time, from time to time, we commit sin. We fall. At madalas, hindi natin sadya. Pero may mga pagkakataong sinasadya pa nga natin. But then, God is able to forgive us. Palagi, almost every day, araw-araw, na may isinusupply ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga, it's so important na tayo po ay grateful sa ating Panginoon. Yan po yung isang bagay na inilagay ng Diyos sa puso ng mga mananampalataya na dahil sa kanyang kabutihan, kahabagan, biyaya, sila ay tumanaw ng utang na loob at palaging maging thankful from time to time sa Panginoon. It is a virtue that is the core of Christian life and is linked to faith and personal growth. So, isang magandang katangian po yung grateful, thankful, hindi lang sa mga taong naging mabuti sa atin, sa mga nakatulong sa atin, lalong-lalo na sa atin pong Panginoon. Another one, mga kapatid, na magandang paraan na makita natin ngayon, kung paano tayo magiging God, small letters, small word na God, to our great God, sa ating tunay na Diyos, is to be obedient. Maging masunurin. Patuloy na sumunod at maging obedient sa ating Panginoon. Kasi sabi ng John 14:15, sabi po ni Jesus mismo, siya po nagsasalita dito, sabi niya, if you love me, you will obey what I command. Ito pong sabi ng Panginoon Kristo. Kung mahal mo ko, Jesus said, susundin mo ang aking mga katuruan, ang aking kautusan, ang aking kalooban. Kaya mga kapatid, we believe mga kapatid, when we are able to obey God, it's because we love God. And vice versa, on the contrary, if we don't obey God, somehow ito yung nawawala sa ating puso, walang iba kundi yung malalim, malawak, matibay, at totoong pag-ibig sa ating Panginoon. Because Jesus said, if you love me, susunod ka. And in 18 years, mga kapatid, hindi ko mabilang ang mga panahong nakapaglingkod tayo kay Lord, nakasunod tayo kay Lord, setting aside na tayo nagkulang sa Kanya, we fail God at times, pero we serve God by His grace, by His power, by the power of His Word and Spirit, we were able to obey God. And yan ang nais ng Diyos na patuloy at higit pa na magawa ng Kanyang mga anak, ang sa Kanya sumunod, ang maging obedient sa kalooban ng ating Panginoon, sa kautusan ng ating Panginoon. Obedience in the Bible is the act of listening to God's instruction and responding
with reverence. Kaya innate, it's so common and natural for God's people na nagpo-profess ng faith kay Jesus Christ ang merong pagsunod, meron siyang humble obedience sa katuruan, kautusan ng Panginoon. Kahit pa ang utos ng Diyos somewhat medyo para sa atin, hindi natin maintindihan masyado, o kaya parang contrary sa ating gustong gawin at sabihin o maging decision in life, dahil nakita nating utos, kalooban ng Diyos, we obey. It's so important that we obey. Because tayo po ay na-expect ng Diyos ay hindi lamang magiging tagapakinig, hindi lang mababasa natin, maintindihan, kundi willing, so willing, na mag-respond, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung tinitignan niya. Kahit pa ang isang gawain ay paulit-ulit nating nagigrieve, nadidisgrace ang Diyos, because in that area, somehow baka mahina tayo, hindi pa natin siya na ma-master, na perfect, at tayo ay mahina in that area. But as long as our heart desires to overcome that kind of sin, kita yun ng Diyos, alam yun ng Diyos, patuloy tayong patatawarin, and in one point ng ating buhay, God will be with us. Tutulungan niya tayo, hindi lang ma-overcome, kundi completely and perfectly ma-avoid, ma-overcome, maiwasan, matalikdan ang kahinaan o pagkakasala o tukso na from time to time, nagpapabagsak sa atin, nagpapahina sa atin. So as long na ang ating puso may willingness na sumunod, God will not forsake us. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. So napaka-importante ng obedience na ginagawa natin, may pagpatuloy natin ito, all the more mapayabong natin, makultivate ang nais ng Diyos na masunod nating kalooban niya. I believe so, marami pang kalooban, utos ang Diyos, desires ang Diyos na gusto niyang masunod po natin. I for one, like, if not all, most of us, ay meron talagang hinihiling sa Diyos na magawa ko sana to, mapuntahan ko to, masabi ko to, ma-accomplish ko to, dahil kalooban niyo po ito, Panginoon. So, tayo po ay inaasahan ng ating Panginoon na patuloy pong susunod sa Kanya, all the more magkukumit sa ating Panginoon as a respond with reverence sa Kanya pong kabutihan, biyaya sa ating buhay as His church. Ang pangatlo po na paraan, how you and me can be able to be a God, a small word, small letters na God, to a great God. Dakilang Diyos, tunay na Diyos, at Diyos na wala pong kapara at kapantay is to be dependent, maging dependent. Ephesians 2 verses 8 to 9, sabi po dyan, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast." In the area of salvation, mga kapatid, Christians, such as you and me, believers, Church of God, just like us, ay napaka-importanting nakadepende ang kaligtasan natin sa grasya, biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalatayang meron tayo, hindi nagmula sa atin, kundi galing sa Diyos, inilagay niya sa ating mga puso't kaisipan by way of regenerating us, kaya natin nagawang makilala, kilalanin, sambahin, at papurihan, at alayan ang Diyos ng paglilingkod sa ating mga buhay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi po dyan, this is not from yourselves. It is the gift of God, not by work so that no one can boast. So, tayo po mga kapatid I believe, sariwang mensahe ng Panginoon sa atin, ang hindi lamang po tayo maging grateful, maging obedient, kundi maging dependent. Continually, maging dependent even more sa ating Panginoon. Sapagkat ang panahon po na sinabi ng Diyos in Bible at nararanasan na po natin, patuloy po na nagiging stressful ang panahon. Patuloy po na nagiging challenging. Lumalakas ang pagkilos ng dyablo para tuksuhin, ibagsak, mapahina, mahadlangan ng mga mananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Because the devil knows limited ng kanyang time. Alam niya na may judgment day. Alam niya na siya ay may kahatulang tatanggapin mula sa Diyos. Kaya siya ay nagdo-double time. At kita natin sa ating paligid sa mundo kung paano kumilos ang kaaway.
kung paano po siya Manila, even so ng mga mananampalataya. So, idagdag pa natin na sa ating buhay na ito, kahit mga Kristiyano, ang dami po nating mga pangangailangan, pinagdadaanan. Marami tayong mga kahit pa dati na nating nagagawa perfectly, may mga panahon hindi natin magawa. At nahihirapan tayo. And we fail at times. At nangangailangan tayo talaga ng tulong mula sa Diyos. Tayo nalilimitahan, nadidistract. And so we need to be really dependent sa ating Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Sapagkat in the area of salvation, we depend on God na may kakayanang linisin tayo sa kasalanan, iligtas ang ating kaluluwa, tayo po ay baguhin at dalhin tayo sa isang kalagayan na tayo po ay perfect sa harapan ng ating Panginoon. Time comes. Kaya ang dependence sa Diyos in the Bible is a central theme that encourages people to trust in God's GPS. Pakisabi nga po natin, GPS. Alam natin yan, di ba? Global Positioning System, GPS. Pero hindi po yun ang tinutukoy ko dito. Dependence in the Bible is a central theme that encourages you and me, people of God, to trust in God's GPS. Ano po yung GPS? Guidance, provision, and salvation. Di po ba? Kanino ba tayo pwede magtiwala? Sa gabay na kailangan natin. A lot of people may wisdom, may knowledge, may kakayanang gabayan tayo. Pero hindi papantay at hihigit sa Diyos na perfectly kayang gumabay sa ating mga buhay. Lalo na sa mga hindi magagandang sitwasyon ng buhay natin. Meron tayong mga kalituhan, meron tayong mga hindi alam, and the Lord, especially through His Word, by His Spirit, ay may kakayanan. Perfectly na gumabay po sa atin. As well as provision. Yung pangangailangan natin everyday ay sa Diyos nanggagaling at magmumula. Everything that we have, everything that we need comes from God. Pera, kalusugan, katagumpayan, kalakasan, karunungan, enabling, salvation, kapatawaran, wisdom, a lot of needs meron po tayo. Dagdag na yung pinansyal. Ang lahat ng G na G, magsabi nga ng amen. Yung mga hindi nag-amen, pwede niyong utangan. Hindi gipit yun. Amen? Ayan. Sino sa atin ang hindi nangangailangan ng kagalingan? From time to time, nagkakasakit po tayo. Amen? From time to time, tayo po'y nabibigatan, nasasaktan. Amen? From time to time, meron tayo mga challenges kinakaharap. Most of all, tukso, kasalanan, na palagi na tayo ay, di ba, inaatake. Kaya kailangan po natin ng gabay, ng provision mula sa atin pong Panginoon. Makapangyarihan, may kakayanan, at so willing na tumulong sa atin as long as we come to Him humbly and seek His grace and mercy. Kaligtasan, yan din po ang tinutukoy ko mga kapatid na isa sa mga dapat nating pagtiwalaan sa Diyos, yung ating kaligtasan. Kaligtasan ng iba, mga mahal natin sa buhay, mga taong malapit sa atin na gusto po nating ma-reach out, maging kagaya nating Christian, most of all, makapasok din sa langit, time comes. Hindi lang po tayo. Amen? Maging yung mga kaaway natin, gusto nating maligtas. Tama ba yon? O bahala na siya sa buhay niya? Di ba? Kasi ne-persecute tayo. Kasi, di ba? Naatake tayo. Kasi ginagawa tayong masama. Hindi naman. Di ba? As God said in His Word, love your enemy. And so we pray for them. Amen? Nais natin, masave sila. Hindi lang masave, kundi makapanatili sa biyaya ng ating Panginoon. Na sila maging trusting sa Diyos din, time comes. Ikaw, ako, maging trusting sa Diyos. All the more, dahil wala na may ibang target ang dyablo, kundi mga mananampalataya. Yung mga unbeliever na napakarami, hindi na yung target ng dyablo para siluin, i-distract, hadlangan, ibagsak, ibulid sa kasalanan. Kasi kanila na yun eh. Di ba? Unsaved, unchurched, unbelieving.
But the Christians such as you and me, ang talagang tinatarget ng diablo. Hahadlangan niya ang kaligtasan ng iba, hahadlangan niya na ang mga mananampalataya makapaglingkod sa Diyos. So we need GPS. We need to trust God for the GPS ng Panginoon, yung kanyang guidance, provision, and salvation. So, the question na niraise ko po kanina, na sinundan ko agad ng proposition, nakakaiba talaga, no? Dahil kadalasan ng ating preaching, nasa huli yung proposition, ano? Okay, may interrogative, tapos proposition agad. Here's the question na niraise ko po sa inyo. Are you a God to your God? Ikaw ba ay Diyos sa harapan o presensya ng iyong dakila at totoong Diyos? Ang sagot ko po, we have to be a God to our God. Small letters. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng God na small letter? Be a God to your God. Yun po, yung diniscuss ko po sa inyo. Na mensahe ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Not just for today, na nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Dahil 18th anniversary celebration po natin. And that is to be grateful, to be obedient, continually, even more, and of course, dependent sa atin pong Panginoon, continually, and even more. Ito po ang nais ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. To be a God. Sabi mo sa katabi mo, maging Diyos ka. Sa tunay mong Diyos. And what I mean, na maging Diyos, little God, is to be grateful, to be obedient, and to be dependent sa atin pong Panginoon. Bakit? Kasi sa taong ito, mga kapatid, pinayabong po ng ating bishop ang pangitain na ipinakita niya, ipinagawa niya sa iglesia niya, sa CBC churches. Kaisa po tayo doon, 2024, nung tayo po'y magkaroon ng theme na SMART, na acrostic word. Nang ibig sabihin ng SMART, system improvement, macro-evangelism, as stewardship, relational discipleship, training-centered. And for this year, 2025, ang atin pong bishop ay nagkaroon ng guidance mula sa Diyos na ito po ay palawakin, palalimin, palaguin. I-emphasize even more sa gawain ng Panginoon, sa mga churches ng Panginoon in the midst of us. Kaya po, sinilang po ang team na to, Smarter Church. Pakisabi nga po natin, Smarter. Of course, itong word na to, wala nang acrostic meaning, yung nadagdag na ER. Sabi kasi nila, baka emergency room yan. Hindi po. Smart, may meaning talaga. Acrostic word siya, smart. Pero ang smarter ay emphasizing smart theme natin na hindi lang ipagpatuloy, kundi palaguin, patatagin, palawakin. Hindi lang patuloy na masunod, kundi mapagbuti sa taong ito. And I believe hanggang sa mga susunod pang panahon, maganda na tayo po ay maging smarter. Parang nagkaka-idea na tayo kung ano kasunod nito next year, ano? Smart. Smarter. Ang susunod? Smartest. No, may team na tayo, no? Okay, baka yun na nasa isip ni Bishop. Smartest. Tapos kung malalagyan pa ng acrostic meaning yung EST, di ba? Wow, grabe po yun. So, paano po natin magagawa na maging smarter church po tayo? Ang sabi ni Bishop Jim, by strengthening church core values and ministries with smarter strategies for growth and lasting impact. Ito po ang susi. Ito po ang solusyon. Church, people of God, mga kapatid ko sa Panginoon, kapwa ko lingkod sa Panginoon. Palakasin natin. Magagawa natin, mga kapatid, na maging smarter. O ma-emphasize natin yung smart theme natin, 2024, na extended for this year, but to emphasis more on this theme. Sa papanong paraan? By strengthening our core values. Ang tawag po dito ni Bishop Jim ay 9 dots. Pakisabi nga po natin, 9 dots. Hindi po 9 dots line, ha?
China lang po meron nun. 9 dots line. Tayo po 9 dots line. China, 9 dots line, ano? Ayan. By strengthening church core values, yung 9 dots na core values, para ano? Ma-ensure natin ang ating paglago, paglalim, pagtatag sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Na as we obey God in His will, na nais niyang gawin natin, hindi lang sa ating buhay, kundi sa iba. Hindi lang sa ating pong church, kundi sa mga nasa labas ng kawan ng ating Panginoon, magkaroon po ng lasting impact. Ang ating buhay, ating pananampalataya, ang ating ministry, ang ating pong pagre-reach out sa iba. Mag-grow at magkaroon ng lasting impact. Ito po yung 9 dots na ibinaba po sa atin ng ating bishop. It's about being contextual church, redemptional church, immersional church, biblical church, missional church, intentional church, theological church, holistic and offensive church. 9 core values na importanteng mapatatag, mapalawak, mapalalim ng iglesia ng Panginoon para ma-ensure ang growth at lasting impact ng atin pong ministeryo at paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng contextual? Isa-isayin po natin. Gugutumin ko muna kayo. Payag ba kayo? Siyam po yan. Pag sinabi niyong gutom na, wag na lang, tutuloy pa rin ako. Dahil napaka-importante po nito. In behalf ni Bishop Jim. Contextual. Ang ibig sabihin po ng pagiging contextual, interpreting a passage of Scripture by considering the surrounding text, historical setting, cultural background, literary genre. Mga kapatid, pasensya na kayo kung binibilisan ko. Kung medyo, baka may hindi na po ako masyadong ma-highlight, ma-emphasize, maipaliwanag. But ito po ay for sure i-address ng atin pong bishop sa atin. Hindi lang po siya naging available, so kailangan kong i-extend po ito sa atin. Simulan ang napaka-importante po na ito na direction po natin. Kailangan nating mapagkaisa, mapagtulong-tulungan para tayo po, the Church of God, ay lumago, lalo maging effective, at ang atin pong ministry ay magkaroon po ng lasting impact. Meron po tayong maiwang legacy, hindi lang sa ating pamilya, sa simbahan, kundi sa iba, sa buhay na ibang tao, for the glory of our God. We need to be contextual. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, pag tayo po ay nag-interpret ng passage sa Bible, sa Scripture, kinukonsider natin yung mga surrounding text, historical setting, cultural background, literary genre. Ibig sabihin, kaya nga po, ang atin pong type of preaching sa church na to, o sa CBC as a whole, ay expository kind of preaching. Because yan po yung ating mga kinukonsidera. The surrounding text, sino sasalita, sino yung kausap, ano ang historical background, ano ang kultura sa panahon na yan, para hindi po tayo ma-out of context. That is, to be contextual church. Pangalawa, biblical. The second core value ng atin pong church, to be a biblical church. A Christian community that follows the Bible as its standard of faith and practice. Kumbaga po sa pwedeng magpatupad ng rule o batas o magsabi ko anong tama at mali, parang kumbaga sa Supreme Court, ang atin pong Biblia, ang highest authority, siya ang magdidikta, siya ang susundin, siya ang dapat na masunod sa atin pong mga buhay, sa iba't ibang area ng ating buhay, even so sa ating social life. That is to be biblical. Kung tayo ay patuloy o higit pa na susunod sa katuruan ng Biblia as the standard of our faith and practice. Another one is to be theological church. Tayo po ay isang theological church. A church that places a strong emphasis on the study and understanding of theology. Kaya nga po, sa mga 18 years na sa church na to, sa mga dati ko nang kasama, even sa main church pa natin, yan po ang naipasa sa atin, naituro sa atin from the Word of God ng ating bishop na tayo po ay maging training-centered church. Training-centered church. Kaya sa unang taon pa lang ng pioneering ng church na to,
sinunod natin ang kalooban ito ng Panginoon. Ang mag-train. Hanggang ngayon, di po tayo tumitigil sa pagtitrain. At yan po ay nagagawa sa pamagitan ng pagtuturo, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Theology means study of God. Ito po ay nagsisilbing backbone ng pananampalataya o buhay spiritual ng isang believer ng Panginoon kapag nag-aral, nag-meditate, nagpa-train sa liwanag ng salita ng Diyos, sa mga katuruan about God, magiging matibay, matatag, faithful, at productive, fruitful na Krisyano o mananampalataya ang iglesia ng ating Panginoon, gawain ng ating Panginoon. So, kaya nga tayo ay importante maging theological. Magkaroon tayo ng strong na emphasis, saan? Sa pag-aaral ng salita. Sabi mo yung katabi mo, magbasa ka palagi ng Bible. Hirap, pastor, busy me. Isang chapter, isang talata lang, nakakaantulog na agad, nakakaantok talaga. Sakit sa mata. Pero pag sa cellphone, di ba, kahit 1 oras, 2 oras, sa TV, bakit kaya? Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya pag Bible, nakakapagod, nakakatamad, ayan, gawa po ng kaawayan, o gawa ng ating laman yan, mga kapatid. So, ang spirit natin ang dapat na masunod. Amen? Maging malakas. Paano lalakas ang ating spirito? Sa pamagitan ng pag-aaral, pag-meditate, most of all, pagsunod at pagsasabuhay ng salita ng Panginoon, ng ating kabatiran, knowledge about our God. That is to be a theological church. Another one is immersional. A church that practices water baptism by immersion. Ito po ang una na ibig sabihin ng maging isang immersional na church. Yung tayo po ay may practice o paniniwala na ang pagbabautismo sa tubig ay dapat lubog. Marami po tayong alam, di ba? Wisik-wisik lang, di ba? Pwedeng mga hindi talaga lubog sa tubig. Pero, di ba, si Jesus Christ ay nagpabaptize kay John the Baptist. Lubog po talaga yon. Sa Bible po, ang water baptism ay immersion. Kasi, bakit po immersion dapat paglulubog? Kasi meron pong napaka-biblical at napakaganda pong principle na itinuturo sa water baptism by immersion. Walang iba kundi yung isang taong nanampalataya kay Lord ay talagang nahuhugasan sa kanyang kasalanan completely. Napapatawad, nalilinis. Di ba? Yung kanyang puso na simpulan ng dugo, sing itim ng niebe, itim ng uling ay nagiging maputi. Simputi ng bulak, snow, niebe, kapag ka nanampalataya sa Panginoon, nalilinis. Kaya yung pagkalubog sa tubig, nagsisimbolize po yun ng kalinisan ng kasalanan na meron siyang taong, oo, makasalanan, pero dahil nanampalataya kay Kristo, nahuhugasan. And most of all, mga kapatid, ang immersional, before I forgot, mga kapatid, dinagdag ko po dyan, ay yung kaya nating iwan yung ating comfort zones, yung ating mga convenient times, moments sa ating buhay, at tayo'y humayo, lumabas, mag-reach out, at makipag-relate sa mga tao, puntahan kung nasa ng mga tao, even if mag-stay sa kanila, manirahan sa kanila, o mag-spend ng mahaba-habang panahon, para hindi lang makilala sila, kundi mabahagi na natin sila ng Ebanghelyo. Para sila magkaroon pananampalataya, pagkakilala, at kaligtasan sa Panginoon. That is immersional. Going out to where the people are. And not just to meet and greet people, kundi talagang makasama sila, makilala sila, makapa sila, matulungan sila, maabot sila, maipadama sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon. That is immersion. That is how to be a immersional church. Number 5, intentional church. Another core values ng ating pong church. Having a God-honoring purpose, a faith-oriented commitment, a well-defined mission, and a biblically based job descriptions. In one word, ang church ng Panginoon such as us, ang CBC churches, ay dapat na maging purpose-driven church. Na tayo po ay merong intention talaga na dapat magawa, that is God's will, kalugod-lugod sa Diyos,
nakaluluwalhati sa Panginoon at faith-oriented, bunga ng ating pananampalataya ng mga gawain. Kaya tayo committed sa Diyos kasi meron tayong matibay na pananampalataya, totoong pananampalataya sa Diyos. At ang ating misyon ay klaro at malinaw. Meron tayong giya, meron tayong sinusundan na kurso, and that is God's Great Commission. Meron tayong mga sinusundang platform na ang Diyos ang naglagay according to His Word. It is biblically at ang ating ginagawa ay biblical at by nature ay kalooban ng atin pong Panginoon. So, in everything that we do sa gawain ng Panginoon has to be biblical. Kung meron tayo mapansin na hindi, parang biblical, we can share that, mga kapatid. Somehow, baka gamitin tayo ng Panginoon para maitama ang isang unsound, unbiblical na gawain o teaching o practice into a biblical and sound na practice and teachings sa atin pong organization. But, ang importante is that we continue to remain an intentional church, purpose-driven church, God-honoring ang atin po mga commitment sa Panginoon. Number 6, redemptional. Another core values na dapat po nating i-strengthen, i-emphasize, all the more makultivate, mapatatag, mapalago sa ating kalagitnaan bilang iglesia ng Panginoon. Because, ang sabi ko po dyan, a church that heavily emphasizes the concept of redemption through Jesus Christ. Redemptional. Na tayo po, mga kapatid, ay naniniwala ng atin pong katubusan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Katubusan ng makasalanan sa kanyang karumihang kasalanan sa puot ng Diyos ay sa pamamagitan lang ni Kristo, pananampalataya kay Kristo. Pero meron din po akong gustong idagdag dito na tayo po ay naniniwala sa redemption na ang makapagbibigay lang sa tao, sa makasalanan, walang iba kundi si Kristo lang. Ito po yung tayo din ay redemptive sa area ng mga naging kalugihan natin, maging redemptive din tayo, hindi lamang po sa pagiging ligtas o sa kaligtasan o redemption na meron si Kristo para sa mananampalataya, kundi tayo din ay maging redeemed sa mga pagsasayang ng oras, tayo ay maging redeemed o redemptive sa mga nasirang relationship, sa mga hindi natin nagawa in the past, sa naging failures natin, sa mga lost and distracted na mga ministries, paglilingkod sa Diyos, mga magagandang kalagayan before, o magagandang pagsasamahan, ma-redeem natin ang maraming mga negatibo na pangyayari, lumipas na kapanahunan at mga gawain na kalooban ng ating Panginoon. Ma-redeem natin. Matubos natin yung ating time na nasayang sa world to have a double time na paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon at this time. Hindi lamang sa occasion natin na to, hindi lamang sa taong ito, kundi sa mga taon pa na ibibigay ng Diyos sa atin as an opportunity na siya po ay paglingkuran at all the more masunod po natin ang kanyang kalooban. Number 7 is to be a missional church. Isa po yan sa ating core values. It means going out to the community to live and share the Christian message, not just waiting for people to come in. Maging missionary-minded church. In some respect, mga kapatid, nagagawa po natin to ang mag-mission. But as of now, doon lang po sa ating spiritual Jerusalem. Nung tayo po nasa Santa Rosa pa, nag-mission po tayo dyan. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, sa Rosada, sa Tagapo, nag-mission po tayo. Nilipat po tayo ng Diyos sa Binyan, nag-mission po tayo kung saan tayo nilagay ng Diyos. That's our spiritual Jerusalem. Nilagay naman tayo uli ngayon, presently sa Carmona. So, dyan po tayo nagmi-mission. Kumbaga, bago natin abutin yung bakuran ng iba, yung bakuran muna natin, which is Carmona. And the way of God is for us to go out from our spiritual Jerusalem, eventually, sa iba't iba pang karating na bayan, city, probinsya, even sa uttermost part of the earth, kahit sa ibang bansa. For
mission purposes. So it means going out. Kaya nga po tayo po ay nagpupunta na sa iba't ibang sangay ng society, sa kapulisan, sa mga estudyante, sa mga guro, sa community. At kung lolobin ng Diyos, mapalawak po natin ang mission ng ating church. Time comes. Gaya ng ating pong main church, di po ba? Talagang grabe ang missions. Binabudgetan, talagang siniseryoso, at talagang ito po ay kalooban ng Diyos na ginaganap ng atin pong main church. As of now, nandun po sila sa Negros. At 3 po yung mission area po nila na pinuntahan ngayon. Na kamakailan lang nasa Mindanao. So, that's going out, mga kapatid. So, ito po yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay makapag-mission. Hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating kapitbahay, hindi lang po saan naroon tayo, even so sa iba't ibang lugar. At hindi tayo basta, thank you so much, hindi po tayo parang kampante lang na nasa church natin, mga kapatid, at naghihintay na lang tayo ng isda na para bang tayo ay lambat o cage na hintayin na lang natin pumasok yung mga isda. Hindi po tayo fisherman pag ganon. Amen? We have to go to the sea para lumabas, mamangka, pumalaot, at mangisda. Are you with me, people of God? Kasi hindi pwedeng mangyari yun na ang isda ang lalapit, di ba? In fact, pagka nga nakakita yan ng sima o ng mga tao, nabubulabog na sila lumalayo. Di po ba? So kaya kailangan may skillfulness ang mangingisda. Spiritual fishermen, gaya po natin, na mag-win ng soul, mag-reach out, lumabas, pumayo, pumunta kung saan naroon ng mga tao para magbahagi ng gospel sa ikaliligtas ng kaluluwa. Because we don't need to be just sitting in our church, sa ating mga komportableng mga upuan, para lang hintayin ang mga dadali ni Lord. Kailangan din nating humayo. Amen? Okay, I really admire the Church of Pastor Albert na nakita ko yung ating church sa kanila ngayon na grabe ang paghayo. Ganyan po tayo nung araw. Kahit alam nating matrabaho, laborious, at expensive yung gawain na yan, pero kailangan natin maging mission-minded church. Amen? We should go out and reach out for other people para madala natin sila sa Panginoon. Number 8 is to be a holistic church. Holistic. Ito po yung hindi lang po tayo nagsasagawa ng evangelism in the midst of us o outside o kaya nagdi-discipleship inside and outside our church. Kundi tinitingnan din natin ang maraming pangangailangan ng mga tao, not just in the spiritual side o aspect, kundi including their physical needs, emotional needs, social needs, material needs, financial needs, most of all, spiritual needs. So kapag tayo po ay nag-mission, lumabas, may nakausap, hindi po pwede na spiritual lang tayo, spiritual lang. Amen. Kaya nga may mga panahong nag-feeding, tumutulong, di ba? Nag-clean up drive, o nagpapaliga, nag-i-invite tayo o laro tayo. Kasi we believe na kailangan natin yon. Yung socialization, yung physical need ng tao, ng bawat isa sa atin, yung fellowship, yung ating pagsasama-sama sa iba't ibang pangangailangan o area ng ating buhay. So that is to be a holistic church. We don't see people na spiritual lang ang kailangan. In fact, si Jesus, mga kapatid, ang inuuna nga niya na inaalam ay kung ano ang presently pangangailangan ng mga taong lumalapit sa kanya. Ano kailangan mo? Bakit ka lumalapit? Bigyan niyo po ako ng paningin. Bigyan niyo po ako ng kakayanan makalakad. Ayan. So ina-address niya yung physical need ng tao. At paraan, nagiging dahilan para sila ay manampalataya sa ating Panginoong Kristo. The last but not the least, mga kapatid, is to be offensive church. Tayo po ay may core value
na maging offensive. Hindi po ito yung nakakapanakit, ha? Hindi po ito yung nagiging dahilan tayo ng kasipayuan ng ibang tao. Nagiging offensive tayo, no? Mapanakit o nakakasira o nakakadistract o kaya ay nakapagbigay ng hurt o pain sa puso, kaisipan, emosyon ng tao. Kundi, ito po yung tayo ay humahayo, nag-evangelize, nag-share ng gospel. Tayo ay proactive, mga kapatid, ang approach sa pag-share ng gospel. Alam natin, mga kapatid, na ang diablo talagang ayaw niya na ang mga pinili ng Diyos makakilala. Kaya nga may ginagamit siyang mga influences, meron siyang mga paghadlang, pero of course, God is sovereign. Kaya nang gawin ng Diyos. Kaya niyang hanapin at mai-integrate sa kanyang kawan ang kanyang mga nawawalang tupa. Walang makapipigil sa pagliligtas ng nais ng Diyos sa kanyang mga pinili. Pero the church should be willing to take part on that great plan of God na pagliligtas ng kaluluwa. And the church has to be offensive, hindi lang defensive. Hindi lang yung nasa four corners tayo na ating simbahan na so busy and so focused lang sa mga ministeryo natin, sa mga ating fellowship, sa atin pong mga practices, sa atin pong mga pinagsasalusaluhan na kalooban at gawain ng ating Panginoon. Kundi tayo din po ay umaatake, uma-advance, nagte-take ng offensive move. Saan? Sa kampamento ng diablo, sa mga buhay at lugar na kung saan naroon ang tao na in bondage sa kasalanan at nangangailangan na makapakinig ng salita ng Diyos upang sila ay makapanampalataya, makakilala at maligtas ang kaluluwa sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, isi-share natin gospel sa kanila. So, in that way, mga kapatid, we can impact our community, our city, our nation, and even uttermost part of the world na hindi naman na mahirap sa panahon itong maabot dahil sa technology ay magagawa po nating maabot ang marami pong tao sa pamagitan po ng 9 core values na to na dapat po nating ma-emphasize, mapatatag, mapalago, mapayabong, mapalalim, mapalawak sa atin pong kalagitnaan. That's how to be a smarter church. From being smart to a smarter church. Amen? And, ayan po, yung smart theme natin, na ang ganda-ganda, ang lalim-lalim, ang lawak-lawak. And God, sa panguna ating pong bishop, wanted na ang theme na to ay mapalawak po natin. Mas ma-emphasize po sa ating kalagitnaan, sa ating pagmi-mission o ministry, to be a smarter church. So, just like our acrostic word na tinuro sa atin, na i-share ko po sa inyo, na God is really looking for people, for believers na merong fast na katangian. Alam na po natin yan, di ba? Ang ibig sabihin ng fast, faithful, available, submissive, and teachable. Acrostic word. Ito ang mga hinahanap ng Diyos para sa kanyang mga anak na gusto niyang magamit sa kanyang gawain. Magamit para ma-advance ang kingdom of God. Magamit para may mga makakilala sa Diyos at maligtas spiritually. Fast people. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang fast? Fast. Pass muna ako, pastor. May ibang pass naman yon, di ba? Parang sa Itbulaga, pass. Walang maisagot, pass. Ayaw mag-respond kay Lord, pass. Baka mapas-pas. Amen. Fast. Mabilis. Ang ibig sabihin, di ba? Faithful, available, submissive, teachable. Pero just like from being a smart to a smarter church, ito ay pwede rin nating palawakin, mga kapatid. From being a fast believer, member of God's church, people of God, into a faster person, believer of God. Ano yung ER? Nilagyan po natin yan ng acrostic meaning. Not just to be faithful, available, submissive, teachable, but to be evangelistic.
equip. Di po ba? Hindi lang po tayo dapat maging tapat, may panahon, submissive sa Diyos, sa rules, batas, maging teachable spirit, kundi maging evangelistic din. Maging passionate tayo na mag-reach out sa iba para sila ay makapakinig ng gospel, salita ng Diyos na makapangyarihan, nagliligtas ng kaluluwa, nagpapatatag ng pananampalataya, bumabago ng puso, to be evangelistic and equipped para maka-reach out po tayo ng iba. Remember, the Great Commission of God to His church, to you and me, to all of us, is to go and make disciple of all nations. Gawing alagad ni Kristo ang lahat ng mga tao, mga bansa, ang maraming tao. At yan po ay nagsisimula sa paghayo, sa evangelism, sa pagdi-disciple. Are you with me? Ayan. So, ito po ang resulta. Kung tayo po ay magiging smarter, magiging fast, magiging faster, magiging RSM po tayo. Hindi po binalot na RSM, kundi reproductive spiritual multipliers. Naranasan mo na ba magkaroon ng bunga spiritually? So nag-multiply ka. Meron kang naakay kay Lord. May na-disciple ka. May naging kagaya ka na nag-worship kay Lord. Kahit saan pagaling yan. Kahit ano pa background yan. Basta ni-reach out mo siya by the gospel, ni-reach out mo siya, in-evangelize mo siya, dinisciple mo siya for the glory of God, in obedience to God's will, nakapag-produce ka. Naging multiplier ka. Spiritual multiplier. So ako po ay naglalayo ng mga pastors, kami mga pastors, makapag-produce, maging reproductive, at yung aming mga magiging bunga, mapoproduce na mga spiritual people, mag-multiply din, mag-reproduce din. Ayan. Kaya ikaw, kapatid, hindi dapat na maging fruitless, maging effortless, na hindi tayo susunod kay Lord, hindi tayo dedepende kay Lord, hindi tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Kasi ang layunin ng Diyos is to reach a lot of people na Kanya pong itinalaga para maligtas. At hindi po angels ang gagamitin ng Panginoon, hindi gobyerno, hindi politiko. Ang Kanya magkaroon ng bunga. Sabi mo sa katabi mo, mamunga ka na. At yung magiging bunga mo, time comes, mamumunga din. Manganganak din. Magmumultiply din. Yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya wag tayo magsawang mag-invite, mag-share ng gospel, humayo, mag-extend ng time, mag-invest ng resources natin, lalo na ng ating puso, para masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Because God wants fruit sa ating mga buhay. Amen? Nais ng Diyos ng bunga. Ayaw ng Diyos yung halaman na hindi namumunga. Ayaw ng Diyos yung sanga na walang bunga. In fact, pinuputol nga ng Diyos yung sangang hindi namumunga. Kasi walang silbi. At yun ay tinatapon na lang at sinusunog. Are you with me? So God intends for you and me to be God sa ating great God, sa ating great and awesome God. What is that God? To be grateful, to be obedient, to be dependent sa ating Panginoon. Para tayo po magamit ng Diyos, maging fruitful sa paglilingkod sa Diyos, and sa pamamagitan natin, marami po ang maging kagaya natin na maging reproductive na spiritual multipliers. Palakpakan natin ating Panginoon. God bless po. Thank you so much.